Nagbabalik ang Schoolmates. Ngayon naman guys, ating himayin ang naging pananaw ng mga kabataan tungkol sa sangguniang kabataan ng SK nga raw, Gina, ay puro paliga at beauty pageants lamang. So bilang mga bagong opisyales ng SK, alam ko guys, we strongly oppose this stigma, di ba, na hindi lang puro pageant at paliga ang SK. Di ba? Kaya nga tayo may Philippine Youth Development Plan. Yes. So ano ang ating mensahe sa mga kabataan, sa mga kapwa natin leader? Paano natin hihikayatin ang ating mga schoolmates na mabago itong pananaw na ito sa SK? Sige, unahin natin si Russell. Mag-aano tayo ng mga bagong programa. Tama. Tulad nung balak ko nga pong gawin is yung agriculture, na para masabi nila na ang kabataan na hindi lang basta paliga, may ginagawa din sila. No? So, lahat yan gagawin natin. Mga bagong mga ideas, programa na makaka-benefit sila, na makikita din nila, mararamdaman nila, hindi lang basta paliga nga. Ayan. Parang holistic approach, especially si Russell sa Tugigaraw. May agriculture na i-apply. Kayo naman, Hero. Ayan po, panghihikayat, no? So, bago tayo makapanghikayat, para sa akin po, dapat alamin muna natin yung dahilan kung bakit ayaw lang makisali, kung bakit ayaw makipag-participate, no? At kailangan nating basagin muna ang stigma, particularly doon sa masamang imahe na naiwan ng sangguniang kabataan para sa mga ilang mga youth sa ating barangay. At isa po sa aking naiisip para sila po yung mahikayat at sumali sa ating mga events at projects in the near future, ay maglulunsad po muna tayo ng isang consultation. Dito na papapasok yung isa sa karakteristik ng good governance, yung participation and transparency. Upang makapanghikayat po tayo ng kabataang sumali sa sangguniang kabataan at maging aktibong kabataan at leader po sa ating barangay, tanungin po natin kung ano-ano ba yung mga bagay na ina-expect nila, kung ano-ano ba yung mga bagay na gusto nilang marating at makamtan dito sa ating administrasyon. Kapag mayroon na po tayong exact information, no, idea, suggestion mula po sa ating puno ng kabataan, doon po tayo bubuo ng mga solidong plataforma at proyekto na magugustuhan po nila. Diba? Ito po ay nagmula sa kabataan, gaya nga po ng aming tagline sa Bagong Silang, mula sa kabataan at para sa kabataan. So, ang aming priority ay ang gusto ng kabataan, ang pangangailangan ng kabataan at ang sigaw ng kabataan. And for that, makakasiguro po tayo 100% or 95% na sana ay mayroon na pong partisipasyon ang lahat po ng organisasyon at kabataan sa ating komunidad. Ayun lang naman. And speaking of transparency nga, maraming mga kabataan ang nais na magkaroon ng sarili nilang financial statement or bulletin na mga ginastos nila para sa kanilang mga proyekto, di kaya sa mga programa, pati sa mga plano nila na kailangan nilang ma-execute sa kanilang mga barangay. No? So, ngayong term ninyo, how will you be able to execute it in a way na malinaw at mas maiintindihan ng lahat? Unahin na muna natin si Drake, ang saktong barangay. Sa amin, sa saktong barangay, sa Barangay Marulas, syempre hindi naman mawawala ang transparency board. So lagi naman dyan, open yan sa barangay namin. And syempre itatry po natin, hindi pala itatry, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para hindi magtaka ang kabataan kung saan ba napupunta yung pondo ng taong bayan. At syempre, lagi naman we have a Facebook page So makikita naman nila ron kung saan napupunta yung taxes nila at sa mga programs na dapat na ginagawa ng Sangguniang Kabataang Barangay Marulas. How about sa inyo, Casey? Syempre kasi malaki yung sa inyo. So paano mo siya gagawin? And actually, we already have a memorandum, DILG memorandum about that, the full disclosure policy that we are talking about. And the question stands, what's happening if the mandate na gawa na siya noong 2010. So, kailangan natin ngayon our leaders who will implement it. Una, nakikita namin resolution gagawin natin. Hindi lang sa amin, pwedeng siyang English, written in English, pero dapat pag pinost na natin siya sa full disclosure board natin, available to all of our homeowners association, dapat pwede ding Tagalog. Yung maiintindihan na ating mga kapwa-kabataan. That's one. That's two. Full disclosure board and also the resolutions written in Filipino sa ating lengguwahe. And then second, third, the State of the Youth address.
na feeling ko bilang kabataan ng Barangay Pinagbuhatan, minsan lang namin marinig yung kung ano ba talagang nangyayari or yung estado ng sangguniang kabataan sa Barangay Pinagbuhatan. So, isa sa aking mga programang inilapat sa aming kampanya ay yung State of the Youth Address that we will do quarterly or kung pwede nga at least once a month para alam ng mga kabataan namin what's really happening. And with that, yung gusto talaga namin i-emphasize on the transparency is moving forward, pag-lobby ng mga anti-corruption policies. Alam naman natin sa sangguniang kabataan, we cannot, write ordinances, but we have a voice bilang ex-officio ng sangguniang barangay. So, 'di ba? Maganda na nakikipag-partner tayo sa ating barangay para hindi lang naman yung sangguniang kabataan yung transparent, pati na rin yung barangay. And that's a good thing in Barangay Pinagbuhatan because we were able to fight to destroy the almost 33-year dynasty. Natapos namin siya last election with my barangay captain, Robin Salandanan. So we're very happy and we're looking forward. Talagang implementation na lang ang kailangan namin. Balikan natin yung realidad ng nangyayari sa gobyerno at politika sa ating barangay. Kaya naging independent at nagkaroon ng autonomy ang SK kasi gusto na nating alisin yung naging imahe rin na ito ay breeding ground for corruption, anak lang naman ni Kapitan o ni Kagawad ang pinapatakbo. Tapos tayo lang ang may provision on anti-dynasty. Di ba, nasimulan yan sa SK, napakaraming promising na sections and provisions ang meron ang SK Reform Act. So ito, tanong ko, marami nagsasabi pag pumasok ka sa politika, mababahiran ka. Kailangan mong tiisin ang init sa kusina. Alam natin yan as young public servants na punong-puno ng idealismo. Paano natin ilalapat yung idealismo sa realidad kung darating tayo sa pagkakataon na sinasabihan na kayo ng mga kasama nyo na ito yung nakasanayan Hero, kailangan mo itong gawin. Ito yung yung naging mga sabi-sabi nila SOP Di ba? Ano ang magiging tugon mo sa mga ganyang sitwasyon, Hero? Ako po ay pinalaki ng aking mga magulang na may takot sa Diyos. At ako po ay pinalaki ng aking mga magulang na may kredibilidad na hanggang ngayon po ay aking pinang-iingatan. Kaya makakaasa po ang aking mga kabarangay na ang tugon po natin para sa suliraning ito, hindi po tayo sasang-ayon para sa ganyang usapin. At bubuwagin po natin ang stigma against SK na tayo nga po ay nagiging breeding ground for corruption. Diba? Mayroon po tayong iba't ibang mga proyekto at aktibidad na pwedeng maisagawa upang magpakita po ng transparency sa bawat kabataan. Gaya po ng nabanggit ng aking mga kasamahan, nandiyan po ang Full Disclosure Board, nakasaad po dyan kung paano, kung saan ginagastos ang kaban ng bayan, particularly sa ating barangay. At maliban po doon yung ating tinatawag na SOCA o yung State of the Kabataan Address na ginagawa po natin sa barangay po natin, sa pangunguna po ni Cap Joylas Bacolod na after 6 months po sa ating barangay. So ilan lamang po yun para sa mga paraan upang mabuwag po natin yung masamang imahe sa SK po sa komunidad na ating kinabibilangan. Okay, good. So, stand by your ideas, Hero, lahat tayo, Ikaw naman, Casey, nabanggit mo, nalabanan at ibag natin yung dynasty sa Pinagbuhatan for 33 years, right? So, kunwari sinabi sa'yo, Casey, pa-NMAX ka naman. Ayan yung nakasanayan dito. Pasopas ka naman, chairman. Di ba? Painom ka naman, chairman. Paano yung tugon natin sa mga ganyang naging kalakaran sa politika sa barangay? I think nung campaign pa lang, meron ng mga paninigil na nangyari. And because we're the opposition, gaya nga ng sinabi ko, there were a lot of challenges, struggles that will really try to break your principles. But at the end of the day, you go back to your why. Para kanino ka ba bumabangon? Yun yung aming tagline always kapag bababa kami sa aming mga community. Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka lumalaban sa buhay? And the same with us, para sa mga kabataan, we really started the campaign. We really wanted to run and change the face of the governance because of the youth. So I think it's with the character of the public servants. Kaya din naman gagawin nating accountable kahit pa yung mga kapwa natin SK Kagawad, yung SK chairperson natin, even sa barangay, yung ating mga barangay kagawad, mga barangay captain, and nasimulan na ni Mayor Vico, na kung kaya ni Mayor Vico to stand sa kanyang principles, kayang-kaya din ng mga kabataan ng Barangay Pinagbuhatan. And I think yun nga yung accountable. Let's make ourselves accountable. Sabi ko nga sa aking council, kapag may mali ako,
tirahin niyo ko agad ako doon sa kamalian na meron ako, because we will keep each other grounded. And sabi nga, no, babalik tayo dun sa code ng isang pagiging public service, keep it simple. Huwag masyadong marangya yung buhay, huwag masyadong, though merong mga nanalo talaga na marangya yung buhay, no? Pero it's not only about the luxuries you have in life, it's your lifestyle. Right. Baka naman mamaya pag panalo mo hindi ka na bumababa sa community. Pag nakita kasi ng mga tao na you can do it, they will trust you, their confidence is with you. So ikaw, kung nasa iyo ang confidence ng kabataan dun sa community mo, definitely walang demonyo na makakabulong sa'yo. Yun nga lagi sinasabi ni Mayor, iwasan ang mga demonyo. Iwasan ng bulong. Yes. Diba? Pero maganda yun, maging watchdogs tayo ng isa't isa. Bantayan natin ang isa't isa kasi tao lang din tayo. Kailangan, let's surround ourselves with The right good people. leaders and politicians. Exactly. And to properly execute your plans, your projects, and other programs, di ba nga, meron tayong 9 centers of participation. Yun na naging 10 na dahil sa agriculture. Yes. Oo. Ayan, na magsisilbing gabay ng mga halal na SK officials. So, how are you planning to designate it among your co-elected officials? Yeah, Drake. maganda yan. Ako, syempre po, since sila yung nanalo, I'll ask them kung paano nyo ba gustong itackle yung mga gusto nyong committees, am I right? So, sa kanila pa rin kasi, since actually kami, hindi kami isang partido na nanalo. Iba-iba. So, bago pa sila bago pa sila humalal or bago pa silang mahalal as SK Kagawads, meron na silang kanilang mga gustong committees. Pero again, since council na kami, sabi ko nga kanina, kailangan ng pagkakaisa para mapagpatuloy ang progreso. So, i-discuss namin with each other yung mga gusto naming mangyari sa barangay namin. How about you, Russell? Since for sure, ang talagang ipupush ni Russell ay yung agriculture on his end. How about your co-elected officials? Ano ang i-designate mo sa kanila? Actually po, kami po is dati na kaming nag-usap before that, dati ko nang dinivide kasi nga po kami, post kami both sa akin and the same time sa Kagawad. So dati ko nang sinabi sa kanila, okay, ako, dito ako. Tapos kayo, for example, yung isang SK ko po is swimming champion po siya, okay? So, ikaw sa sports. So, yung isa po is mahilig sa TikTok, okay, you handle social, yung isa po is mahilig sa laws and everything, okay, so you handle education. So, ako po, bilang SK chairperson, nandun po ako to support them lang po. Yun po, support ko po sila, tapos andun lang din po ako talagang ipapakita ko po sa kanila na lahat gagawin ko para mapatupad po lahat yung programa namin. You empower them as well. Yes, no? po. Tsaka, depende sa expertise, no? Opo. So, eto naman guys, during our time, sa SK namin, wala talaga kaming sahod. Ay yung mga kagawad. Tayo as ex-officio kagawad, di ba? Meron. So, for the past 4 years, ang mga SK members natin ay mga volunteers. With a lot of responsibilities, di ba? And accountabilities. So ngayon, naipasa na yung personal services this 2023. Pero hindi natin makakaila na nasa edad pa rin kayo ng career growth. Iba sa inyo, newly grad, nag-aaral pa lang, may kanya-kanyang trabaho. Di ba? Siyempre, mahirap din ikompromiso yung inyong karera para sa posisyon na tinatahak nyo, no? So how committed are you? Paano nyo maipapangako sa mga bumoto sa inyo na gagampanan nyo na maayos yung katungkulan nyo? Habang syempre, ginagawa at kinakamit pa rin natin yung ating mga personal na pangarap. Casey, as a teacher. Ayan, actually, meron akong 1-year experience of being a teacher. So, nagturo ako ng subject na English sa grade school at sa high school. That's 1 year after my graduation, before I decided to run for SK chairperson position. And kung usapang commitment lang rin naman, no, I think 100% I left muna my passion, my profession, no, to serve the youth of Pinagbuhatan. Kasi andun tayo sa tagline na minsan lang tayo bata. Naisip ko rin, it's my one shot, no, of changing the face of the governance sa Barangay Pinagbuhatan. And, di ba, kasi ako, yung nung time na iba yung namumuno sa amin, marami rin akong napupuna, marami din akong sana all, marami din akong what if. So, nung nakita ko yung mga line-up nung tatakbo sa amin, even before that, actually, I decided, sige, I will push through
but with the right set of people. Yun naman yung naging isa kong pangako sa sarili ko na kung tatakbo ako, I will do it clean and I will do it with the right set of people. Kaya nagkaroon kami ng 1-year preparation even before the campaign. Kaya masyadong malaki yung nilamang namin dun sa aming mga kalaban kasi we started with a very strong intention to win the hearts of the youth in Barangay Pinagbuhatan. So usapang commitment lang, 100% ready to serve, and minsan lang tayo bata, so go for it. Change the face of the governance. Alright. Hero. Ayan po. Para sa usaping commitment po, I've been in the service for almost 10 years po, since 2013. Dahil yun nga po yung kapanahon ng TFID. And maliban po doon, yung spirit of volunteerism po kasi ay parang bahagi na rin po ng aking pagkatao. Dahil bago po ako maging isang SK chairman sa aming barangay, ako po muna ay naging iba't ibang, namuno po tayo sa iba't ibang organisasyon sa loob po at labas ng eskwelahan. At isa po sa ipinagmamalaki ko ay ang aming sariling organisasyon po sa Bagong Silang, ang ICOV Youth, na kung saan sa org na po na ito, wala po aming pondo, wala po aming budget, wala po aming nahawakang salapi, pero nabigyan po natin ng magagandang proyekto ang mga kabataan po sa Bagong Silang. Isang halimbawa na po dyan, yung online class package distribution. Tayo po ay nakapamigay din po ng relief distribution nung panahon po ng pandemic at nung kasasagan po ng pagputok ng Bulkang Taal. Maliban po doon, kahit na wala pong budget ang org po namin, ay nagawa po nating magserbisyo para sa kabataan po ng Bagong Silang. Para sa akin po, yun po ang tunay na essence ng commitment, no? Dapat ikaw, tayo, bilang kabataan, bilang public servant, dapat hindi tayo tumitingin doon sa maibabalik sa atin. Kung talagang passion po natin ang tumulong, kung talagang passion po natin ang mga laga, no, at mga siwa sa ating kapwa kabataan, kahit wala po tayong natatanggap, tayo pa po ang nagbibigay para sa ating kapwa kabataan. Okay na okay po tayo doon. So, panghuli na lamang siguro, no, bilang panimula sa inyong termino, ano na lamang ang mensahe nyo sa kanya-kanya nyong barangay at sa mga schoolmates natin na nanonood ngayon? Simulan na natin kay Dre. Anong mensahe mo sa mga taga-Marulas? Shout out again sa mga ka-OMSIM dyan sa Barangay Marulas. Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa akin at siyempre sa buong Tuloy Progreso Marulas. At alam nyo, ang masasabi ko lang sa inyo, gaya ng lagi kong sinasabi sa mga caucus natin, kabataan, atin to, atin ang kinabukasan, kaya tayo'y magkaisa. Kaya muli, ako nagpapasalamat ako sa lahat ng taga-Barangay Marulas. At sana po, itigil na po natin ang away. At sana po magkaroon na tayo ng pagkakaisa para masimulan na po natin ang pagpatuloy ng progreso sa Barangay Marulas. Thank you so much. Russell, sa mga taga-Tuguegarao. So yun, mga Tuguegaroeños. So ang mensahe ko po is, tayo pong mga kabataan, magkaisa po tayo. Katulad po nung sabi ko kanina, marami pa po tayong pwedeng gawin. Marami pa tayong dapat gawin. Okay? So, makakaasa po kayo, mga taga Centro 6. Maraming salamat po sa inyong suporta. Makakaasa po kayo sa isang pamumunong malinis at may prinsipyong pamumuno po. Hindi ko po sasayangin ang boto nyo. Yun lang ma'am po. Maraming salamat po. Casey? Para sa mga kabataan ng Barangay Pinagbuhatan, simula na po ng ating laban. Laban sa paggogobyernong malinis at may puso, pati na rin may integridad. Looking forward no, na hindi lang kami yung mga kabataan na talagang titindig para sa ating barangay. At syempre, alam kong excited na rin kayo sa ating unang katipunan ng kabataan. See you on November 27. Buuin natin ang pangarap natin para sa ating barangay. At syempre, no, hindi natin kakalimutan ang lahat ng kabataan ng Pasig. Ayan, kabataang Pasigenyo, maraming salamat sa tiwala ng aking mga kapwa SK Chairperson. Talagang iingatan natin ang mukha ng federasyon at babaguhin natin ang sistema kung saan ito'y nadumihan sa mga nagdaang taon. Kaya maraming salamat po at muli ako po si Teacher Casey. Gawin natin kay sigurado ang pagsaserbisyo. Yes! Hero. Ayan, para naman po, muli po magandang araw sa lahat po ng kabataan na nanonood dito sa Schoolmates at ang aking mensahe po para sa aking mga kapwa kabataan mula sa Caloocan at Bagong Silang. Shoutout sa inyo mga batang Kangkalu at sa mga batang Bagong Silang, no?
Gaya po ng ating nabanggit nung una, ito na ang panahon upang maramdaman, ito na ang panahon upang makita, at higit sa lahat, ito na ang panahon upang ating masaksihan ang tunay na bigat ng pagseserbisyo ng isang sangguniang kabataan para sa Barangay Bagong Silang. Maliban po doon, ito na rin po ang oras upang mabuwag na ang kahit ano masamang imahe at stigma na nabuo sa sangguniang kabataan na meron po tayo ngayon. Ito na rin ang panahon upang pagbuklurin, pagkaisahin at magkaroon po ng unity ang bawat kabataan sa ating barangay. Gaya nga po ng ating pinaniniwalaan, ang proyekto po ng Sangguniang Kabataan sa pangunguna po ni Kuya Hero de los Santos, kaagapay, at sa paggabay po ni Cap Joelas Bacolod at ng ating butihing Mayor Along Malapitan, dito po sa Barangay Bagong Silang, walang batang may iwan sapagkat ang mga proyektong ating sasagawa ay mula sa kabataan at para sa kabataan. Muli po, SK Chairman Hero de los Santos, at lagi po natin tatandaan na dito sa Bagong Silang, laging hero ang kabataan. Maraming salamat po. Yun. Grabe yung mga slogan sila. Hero. Yun. So, guys, again, God bless you in this journey. Alam namin na mas marami pa kayong magagawa. Napakaganda ng inyong nasimulan. At handang-handa na kayo para sa inyong termino. Thank you for sharing your experiences and knowledge. Thank you, Hero, Drake, Russell, and Casey. God bless and all the best para sa inyong mga konsep. Alright, thank you guys. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya tumutok lamang kayo sa pagbabalik ng Schoolmates!